Okay guys, um, yung mga OFW dyan sa ibang abroad, dapat ay kayo ay okay lang at dapat kayo ay bigyan kayo ng lakas, loob at lakas ng mga bigyan kayo ng mga gabay nyo kahit saan kayo sulok ng abroad, na yung mga OFW dyan, yung nagtatrabaho, ay sana ay okay lang po kayo dyan. Alam ko po, ang mga trabaho dyan sa ibang abroad ay mahirap talaga. Mas lalo na po yung nalayo po sa mga pamilya dahil po ay gusto po nila makatulong sa pamilya nila, ay sila ay lumayo dahil nga ay gusto nilang matulungan yung mga pamilya nila. Yun po yung ginagawa po sa mga OFW. At ako po pala ay nag-OFW po ako dati sa Qatar. So, okay naman po dahil umuwi lang ako dahil nga po sa problema po. Inuuwian ko yung pamilya ko para ay makita ko po, no? At kung anong nangyari na. So, kayo po yung mga OFW dyan, sana ay okay lang po kayo at ay ginagabayan po tayo ng sa ating Panginoon na okay lang tayo kahit malayo tayo sa mga pamilya at ipagdasal na lang po natin na okay lang yung mga pamilya natin sa Pinas or malayo man tayo sa mga pamilya natin, dapat tayo bigyan tayo ng lakas at bigyan tayo ng healthy sa ating mga katawan, sa ating mga ipalayo tayo sa mga masakit, 'di ba? At mahirap talaga kapag nagiging abroad ka, no? At lumayo ka sa pamilya mo para lang matulungan ang ating mga mahal sa buhay, 'di ba? So, ang meron naman po nga na okay lang yung pamilya nila sa Pinas, no? Kaya nga kung kayo po ay may problema sa Pinas, dapat po ay lakasan nyo na lang yung loob nyo na naging okay lang sila, or dapat ipagdasal na lang na okay lang sila. Kasi nga kahit sa Pinas din, naiwan ng yung mga pamilya natin sa Pinas, at ay dapat ay nagdasal din sila, ipag-pray din tayo na malayo tayo sa kanila, at dapat po mabigyan din tayo ng lakas at okay lang yung katawan natin sa trabaho kahit hirap po, pagod, puyat, 'di ba? At alam ko sa abroad is ilang oras lang yung tulog at gising naman ng umaga ng mas gusto pa nga na hindi gumising ng umaga dahil nga yung parang gusto mo pang matulog dahil nga parang kapoy pa ibangon, 'di ba? Dapat yung mga OFW dyan ay saludo po ako sa inyo na ay tayo ay marangal yung trabaho natin. Dapat kahit anong trabaho natin, bigyan natin ng respeto para ay yan ay marangal, 'di ba? At sana ay yung mga OFW dyan ay okay lang, no? Pagdasal po natin ang ating mga sarili
kahit layo tayo sa ating mga pamilya, bigyan tayo ng lakas sa ating katawan, 'di ba? Kasi alam ko basta mag-OFW ka na, sobrang parang sinusugal mo yung sarili mo doon dahil lang sa magtrabaho ka, dahil sa ating mga pamilya na pinuntahan natin doon ay ibang lahi. Hindi natin maintindihan kung anong ugali nila, at tayo ay nag-a-adjust kung ano man yung trabaho natin doon, kung ano mga ugali yung meron sa ating amo, tayo ay nag-a-adjust. Hindi naman po siguro sila ay nag-a-adjust sa atin. Dapat tayo ay nag-a-adjust yung sa kanila, no? Kasi nga ho ay kahit nandun ka ho, ay kahit ano pang ayaw mong gustong gawin, ginagawa mo, ano yung gusto mong gagawin, hindi mo pwedeng magawa. Kasi bakit? Nandun tayo sa ano nila, sa country nila, no? At hindi tayo basta-bastang nag-ano dun sa kanila, kasi nga iba naman doon ang batas nila doon, no? Kaya nga ingat po kayo mga OFW dyan, ingat po kayo kung saan man kayong sulok ng mundo. So sana mag-ingat po kayo dyan, kasi alam po natin sa sarili natin kung ano yung mahinatdan natin doon. Kung hindi tayo mag-iingat, dapat nag-iingat po tayo kung saan tayo nagpunta. Dapat nagdadasal tayo, nag-iingat tayo kung ano mga hindi pwedeng gawin, wag na lang gawin. Kung ano mga pwedeng gawin, gagawin natin, no? Kasi para malayo tayo sa pahamakan, kung ano mang meron, no? Kung kasi may amo naman talaga na nananakit, at may amo talaga yung bungangira, na parang yung parang maliit lang yung kasalanan mo, bumunganga na kaagad sa'yo, doon na magbungad sa kahit sobrang aga pa, ang bunganga na sa'yo, 'di ba? Dapat ang mga OFW, dapat tayo na lang nag-adjust, kasi nga nandun po tayo sa country nila, hindi natin alam kung anong gagawin nila, 'di ba? Dapat mag-iingat po tayo mga OFW dyan, at saludo naman tayo lahat. Ay mas lalo na yung anong nagawa mo doon, kung ano man mga bagay na nagawa mo doon na hindi nila nagustuhan, ay doon sila nagbunganga. Kahit maliit lang yung maliit lang yung kasalanan mo sa trabaho, nandun na ho, nagbunganga na, kahit hindi mo pa na-explain, dapat i-explain mo pa, hindi mo na lang ma-explain ng maayos, dahil nga ay nauna na po yung bunganga nila, 'di ba? Dapat tayo na lang mag-adjust kung tayo ay nag-OFW sa ibang bansa, 'di ba? Sinusugal po yung buhay natin doon dahil nga po sa mahal nating pamilya, bigyan po natin, 'di ba? Kaya nga nagpunta tayo ng ibang bansa para nakakatulong po tayo sa mga pamilya natin. Kaya ngayon mag-ingat na lang po tayo kung ano mga saan ka man sa bansang kasi nga hindi natin alam kung anong merong ugali nila, kung anong meron na sila, baka hindi natin alam, 'di ba? Pero magdasal lang po tayo kung saan man tayong sulok ng mundo, saan man tayong lugar,
bansa nagpunta, magdasal na lang po tayo na dapat anuhin ta ng ating Panginoon. Yun lang ho.